Inaasahang lalaki pa ang binansagan nilang Day of Rage. Narito ang report. Tensyonado ngayon sa mga kalsada ng Yemen. Ang gulong bunsod ng mga protesta laban sa Pangulo, posible pa raw lumala. Kaya naman nagdesisyon na ang DFA na itaas sa Alert Level 2 ang may 1,600 OFW sa Yemen. Ibig sabihin, dapat nang limitahan ng mga Pilipino ang kanilang galaw sa gitna ng mga protesta laban sa Pangulo ng Yemen. It's a fragile country because until recently it was divided into north and south, and so there are terrorist movements associated with Al-Qaeda. At the same time, also another separatist movement. As you know, almost everyone in Yemen has AK-47, so we're afraid that that might, if in case of civil war, really, then I hope our countrymen will not be affected. Payo pa ng DFA sa mga Pinoy, voluntaryo nang umalis sa Yemen kung ligtas ba silang makakapaglakbay. Maaari rin daw makipag-ugnayan sa ating embahada sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero maging ang sitwasyon sa Saudi Arabia, mahigpit na tinututukan ng DFA. Tuloy-tuloy rin kasi ang mga kilos protesta roon na inaasahang lalaki pa sa binansagang Day of Rage. Nakausap ng GMA News ang ilang OFW na humiling na wag silang pangalanan. Kwento nila, nakakatakot na raw lumabas sa kalsada. May mga kababayan rin daw tayong nag-imbak na ng pagkain. Ang sabi lang ng gobyerno na narinig ko rito, ang magwewelga lahat tuhulihin. Yun na. Ang gagamitan sila ng tahas kung kinakailangan. May nahuli na nga daw isang bus papunta rito, na isang punong-puno na isang bus papunta rito na harang lang. Yan ang narinig ko sa kanya. Tapos, tinanong ko na siya, after na mag-usap sila, sabi niya meron silang nalaman na baka i-shutdown, totally blackout, walang internet, walang tawag, ganyan, na mangyayari sa Friday. Mahigit 1 milyong Pilipino ang nasa Saudi. Pinapayuhan sila ng ating gobyerno na umiwas sa mga kilos protesta. Highly unlikely, at this time, it's certain na magkakaroon ng ganong gulo. Pinagbabawal talaga nila ngayon yung demonstration or protest march. So, dahil yan against Sharia law, against their own Saudi values. Sa Libya naman, kung saan patuloy pa rin ang banggaan ng mga rebelde at ng mga sundalong tapat kay Muammar Gaddafi, hanggang 16,000 Pilipino raw ang nagpasabing di muna sila babalik ng bansa. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. At kaugnay ng balitang yan, makasama natin si DFA spokesman Atty. Ed Balaya. Asek, good morning. Good morning sa iyo, Igan. Opo, yung mga nasa Yemen, kamusta na ho yung ating mga kababayan doon? Nababahala po tayo sa mga kaganapan sa Yemen, kaya minabuti po ng departamento na i-raise na yung alert level sa Yemen from level 1 na heightened alertness hanggang sa alert level 2, yung tinatawag nating restriction of movement. Opo. Kaya nga po, pinapayuhan natin yung mga kababayan natin doon, mga may 2,000 na Pilipino sa Yemen, na lumisa na muna sa bansang yaon. Ika nga, to voluntarily depart Yemen. At maging handa din po sila to keep communication lines open with our embassy, abisuhan yung embassy kung asan man sila, at magkaroon ng emergency bag na naglalaman ng clothing, water, canned goods, medicine, good for 2 weeks para sa kanilang sarili at saka mga miyembro ng kanilang pamilya, at yung kanilang mga passport at pera na din ay ihanda, lalong-lalo na kung kailangan tayong magsagawa ng voluntary repatriation. So ito po ay voluntary departure, hindi po ito voluntary repatriation. Okay, so pero yung daan papunta dun sa binabanggit yung lugar, ligtas naman ho yun, Asek? Opo, may munta po doon. In fact, nag-forward deploy na tayo ng mga kawani natin sa mga possible relocation sites o kaya exit routes. Safe naman po yung mga dadaanan kung sakali magkaroon tayo ng
voluntary repatriation or Okay. even evacuation. Okay. Yung sa Saudi naman po ay yung sinasabing Day of Rage. Ano pong monitoring nyo doon, ASEC? Ngayon po yung tinatawag nilang Day of Rage, advance po ang oras natin Oras dito sa natin, Pilipinas oo. by about 7 hours. Oo. At pinapayuhan na din po ng ating embahada yung ating mga kababayan doon na maging alerto at iwasan yung mga pagkukumpul-kumpul ng mga tao. Aha. At para sa buwan ng Marso, ang guidance po ng ating embassy ay yung ating mga community members ay huwag munang magsagawa ng mga community activities or large community events. So yun po ang abiso at least hanggang matapos ang buwang Marso. Opo. Sa Libya naman po, meron pa rin ba ho tayong inililikas doon, pauwi ng Pilipinas? Practically, mapping Patapos na. up operations na lang. Okay. At wala na po kung namomonitor na mga Pilipino na tumatawid sa border. May 4 pong kababayan tayo na supposedly naninirahan sa isang pamangkin ni Gaddafi. Oo. Ngunit ito po ay wala naman sa Tripoli, nasa lungsod ng Sirte at may komunikasyon naman po tayo Okay. sa kanila. ASEC, maraming salamat po. Good morning. Good morning din. Maraming salamat. DFA spokesman, Atty. Ed Balaya. Kung hindi magre-resign, dapat ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Yan ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee laban kay Ombudsman Gutierrez Sa dahil sa pananaw namin, si Ombudsman Merceditas Gutierrez ay nagtaksil po sa pagtitiwala na binigay ng taong bayan sa kanya. Dahil dyan, dapat daw ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Yan ang numero 1 rekomendasyon sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa plea bargain agreement na pinasok ng Office of the Ombudsman at ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Gayunman, kalakip ng rekomendasyon ng komite ang pakiusap na ito. Please spare the country of this conflict. Nakikiusap kami, Madam Merceditas Gutierrez, please resign. Lumabas daw sa investigasyon ng komite na pinabayaan, pinahina at pinagulo ng Office of the Ombudsman ang plunder case ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia nang pumasok ito sa plea bargain agreement. Bukod sa impeachment, kasama sa rekomendasyon ng komite na dapat daw makasuhan si Gutierrez ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pati ang ilang prosecutor ng Ombudsman, pinakakasuhan ng administrative at criminal charges at pinasisibak din sa pwesto. 14 na senador ang pumirma sa partial report ng Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendang ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero siyam sa kanila ang nagsabing mayroon silang pag-aalinlangan dahil mismo mga senador ang liliti sa kaso kapag umakyat na ito sa Senado. 7 naman ang hindi pumirma sa report, kabilang si Senadora Miriam Santiago na nasa Malaysia at Senador Gregorio Honasan na mista ni Garcia. Gayunman, naniniwala si Honasan na ang pagpirma ng kanyang mga kabaro ay hindi raw indikasyon ng magiging boto nila sa impeachment sakaling litisin sa Senado si Gutierrez. I trust in their impartiality as probable senator judges. Kung sila ang nasa ganitong kalagayan, na sa tingin niya ay wala naman siyang paglabag na ginawa, siya ba ay magre-resign? Nananatili namang palaban si Gutierrez sa kabila ng rekomendasyon. Hindi raw siya magbibitiw at ipinagtanggol din ang mga prosecutor ng kanyang opisina. Again, yung issue ng dapat bang kasuhan ng ating mga prosecutors kung tama ba ang ginawa nila? Tama ba na inihain nila sa Sandigan Bayan itong plea bargain agreement? Ang makakahusga lang nito ay ang Sandigan Bayan, ang hukuman. Pero kung ang palasyo ang tatanungin, mainam daw ang panawagan ng Senate Blue Ribbon Committee. If she were to resign, it would spare the nation the national trauma of having to go through a painful impeachment process. Ang liderato naman ng House Justice Committee lumakas ang loob sa inilabas na partial report ng Blue Ribbon. Yan ay kahit hindi kasama ang plea bargain agreement sa mga pinagbatayan ng 2 impeachment complaint laban kay Gutierrez. We may use or might use
the Garcia plea bargaining agreement to prove the allegation of low conviction rate and incompetence. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Yunnan, China, niyanig ng lindol, 21 ang patay. At Vanessa Hudgens nag-enjoy daw sa kanyang pagiging single matapos silang maghiwalay ni Zac Efron. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Sarap! New Sting Powerline. Kaya mo ba to?